magandang umaga po mga kapatid. Masayang araw ng Martes at pagpalain tayo lahat ng Panginoong Diyos. Tayo po ay nagsaliksik o nag-research kung ano na mga tunay na nangyayari ngayon sa warrant of arrest ni former President Rodrigo Duterte. At ito po ang ating nakalap mula sa Presidential Communications Office. Ito po ay isang legit na balita at hindi natin kailangan itong pagdudahan. Ano po? Ito po, babasahin ko sa inyo. Kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court or ICC. Ikasyam, 9:20 ng umaga ngayong araw, gaya po ng ating nabanggit, March 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong, sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Ano po? Yan po yung ating maibabalita ngayon. At ito nga po, ang atin pong masasabi dito ay salamat sa Diyos. Sapagkat tayo po ay pinakinggan ng ating mga dasal na nawa ang mga naghasik ng kriminalidad at kasamaan, pangkakawawa sa ating bayan ay natupad na. Subalit tayo po ay meron pa ring pangamba na dahil narito sa ating kustodiya ang pag-aresto kay Duterte, tayo po ay nangangamba na baka magkaroon ng civil war dahil po hindi lingid sa ating kaalaman na may mga hawak pa rin namang mga military si Duterte, lalo na yung mga retired military generals, At ito nga po ay ating isusure na malaman o mapag-alaman kung ano pa ang mga masusunod na hakbang sa pagkaka-arestong ito kay Duterte. Subalit meron pa po tayong mga inaabangan sapagkat itong si Bongo ay nananawagan ng panalangin para sa dating presidente, At ito nga po ay hinahanap din siya ni Kitty para siguro magpatulong. Subalit tila po ang lahat ng lagusan sa ating bansa ay sarado na at hindi na pwedeng makatakas pa ang mga salarin. Pero sana nga po ay tuloy-tuloy na ang pagpaniningil o ang pag-aresto ay sana magkaroon ng magandang kalalabasan, hindi gulo, hindi kung ano paman, bagko sana nga tuparin ni Rodrigo Duterte ang kanyang sinabi na haharapin niya ang ICC at ang kanyang mga akusasyon sa kanya ng taong bayan na siya nga ay gumawa ng lahat ng kahayupan dito sa ating bansa. Mga kapatid, mahirap po ang sitwasyon ngayon. At ito po ay tila hindi maganda sa ating pananaw sapagkat alam naman natin ang isang berdugong katulad ni Rodrigo Duterte ay hahanap ng paraan para yan ay makawala at makaganti. Ano po? At alam nyo na po na ang magiging resulta nito ay ang magpapasan ng lahat ng perwisyo ay ang mamamayang Pilipino. Yan po, So, ngayon po ay nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. So, ibig sabihin, si Rodrigo Duterte ay hawak na ng ating kapulisan.
no? Ito nga po ang ilang komento dito. Ayan, ano? Ayan, sabi nga, good job, ICC, sabi ng United Loyalist Tarlac, no? Ayan, congrats, General Torre, sabi ng 31 million movement, no? At sabi nga ay, magkaisa na tayo, ang sabi ni Tata Senyo, no? The number of reaction posts is not seen because we know why. Okay, ito, there will always be an end to this admin's abuses. Yan po yung mga ilan sa mga ano, go ICC, paglaban ng tama, batas na ang naniningil sa mga taong nadamay. Ayun. Okay. So, ayan, ang sabi pa ni Judy, good job ICC. Ayan, no? Thinking Pinay, good job Interpol and ICC. Ang masasabi po ng ating channel ay good job General Torre, and sa ating Batas Pilipinas, salamat sapagkat ginagawa nyo ang tama para sa bayan, para sa mamamayan. Maraming salamat po mga kapatid. Babalik po tayo. Aalamin lang natin ang mga susunod pang kaganapan. Sa madalit sabi, si Duterte ay naaresto na. Salamat.